Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin sa naganap na parada para sa ating bagong Miss Grand International 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. Ayun nga, kanina nga, ang dami-dami naghihintay sa mga bago daw kandidata ng Miss Grand Philippines. Ayun, wala namang dumating. Kung sino-sino yung mga sinasabi nila na sasali si ganito, sasali si ganyan, at pupunta si ganito. No, hindi yun mangyayari kasi meron na nga officially candidates. And then, parang feeling ko si Michelle D, hindi naman talaga siya sasali ng Miss Grand. Ano ba? Kasi nga, meron nga siyang sariling, programa na alam mo yon pinupush, o di ba? So yun yung mga pasabog niya dyan sa social media, yun yung ibig sabihin na yon. Pero kasi tayo nag-conclude lang tayo na I think baka sasali siya sa Miss Grand. Diyos ko naman, bakit naman siya sasali sa Miss Grand? Di ba? Anyway, kung sasali siya in the future at maisipan niya at magustuhan niya, why not? Di ba? Bakit naman hindi? Di bongga, di ba? So, yun lang yung masasabi ko. Bongga. O, yan. At gusto ko yan. Anyway, so kanina nga naganap na ang parada ng ating bagong Miss Grand. At eto pa nga, dumating pa si Mr. Nawat sa Pilipinas para umattend lang ng parada ng bago nating reyna sa Miss Grand International. Okay, ina-expect natin na ipaparada siya doon sa sa mga pinaparada kung saan pinaparada yung mga reyna talaga na katulad ng nananalo Miss Universe, Miss World, doon nga sa Makati Ab. So yun yung ina-expect ko kasi kung tutuusin, kung titignan mo, ang MOA kasi ay para lang yan sa mga runners-up, sa mga nag-top 10, mga ganon. Pero kasi kapag pinarada ka kasi doon sa Makati, bongga. Kasi maraming mga lalabas talaga at aabangan ka at hahagisan ka ng competes, yung mga ginawa nilang competes. Pero siguro wala silang panahon, hindi sila nakakuha ng permit, kaya hindi nila nagawa yon. And then, number one, yung float. Ayun, yung float nga, di ba inaasahan ko kasi ito kasi yung first Golden Crown para sa ating bansa. So, nag-e-expect ako na kakabog ang reyna ng Miss Grand International na, alam mo yun, yung malaki-malaking float na katulad sa Miss Universe, papantayan niya yon at saka sa Miss World, di ba? Ganun din. So, sabi ko, bakit hindi nagawa ng Miss Grand Organization yun na dapat, eto talaga, di ba, binigay na sa atin yung Golden Crown. Sana ang ginawa nila, pasabog talaga. Yung alam mo yun, yung parang binonggahan nila. Yun lang naman yung akin, yung binonggahan nila para si Mr. Nawat. Ay, ganito pala nila talaga tinitreat ang ang mga nagiging reyna nila. Yung alam mo, mas mamamangha siya. Tapos pag nakita nyo pa ng hinahagisan ng competes, ay di lalo siyang naloka. Kasi pag ginawa nila yun, ayun na yung parang masasabi niyan the best homecoming sa history ng Miss Grand, di ba? So yun, kasi hindi nila ginawa kaya wala dito si Mr. Arnold, kulang dito sa pasabog Siguro dahil mas mahal yung gastos and then parang feeling ko hindi na talaga sila nag-effort kasi parang alam mo yon maloloka, ganon. Maloloka sila sa mga babayaran nila, ganon. Hindi naman sila kumikita sa Miss Grand, ganon. Yung mga ganon tipo. Anyway, nairaos naman nila yung parada ni CJ kanina ng bonggang-bongga at kung iisipin mo, okay na yan, sige, tama na yan, ganon. So, naloka lang talaga ako. Yun lang, naloka lang ako kasi parang nag-e-expect ako na mas bobonggahan. Parang wala naman itong pinagkaiba no, nag-homecoming din si CJ bilang first runner-up sa
Miss Grand, parang ganun lang. Parang mas maganda pa nga yun na una kasi may mga balon-balon pa. Tapos ngayon parang simple lang, no? So yon, kung kailan naman nakasuot ng golden crown. Pero marami naman yatang umattend, di ba? So marami ang nakiparada. At syempre kasama din yung mga candidates sa Miss Grand at nagkaroon din sila ng press conference. So yon, hindi ko pa napapanood yung press conference nila. Mamaya papanoorin ko para magkaroon tayo ng reaction doon. But dito, ayun nga. So, sabi ko nga, nanghihinayang lang ako kasi parang sana binigyan din nila ng bonggang-bonggang parada talaga yung tipong maloloka na sila na parang, ay, grabe, ang bongga talaga ng Pilipinas, yung ganun. Kasi pampaakit din yun. Kumbaga parang, ay, sige, ibibigay ko na uli yung second crown sa kanila. Yung alam mo yun, total, pasipsipan din naman yung labanan, eh di sumisip na lang tayo din ng bongga-bongga, di ba? So, hindi ko alam kay Mr. Arnold bakit hindi niya magawa yon. And then, sabing ganon, dapat na bang ilipat ang Miss Grand sa ibang national pageant natin. Yung iba sinasabi nila ibalik sa Binibining Pilipinas. Kung akong tatanungin mo, pag binalik to sa Binibining Pilipinas, dapat mag-top mag-top crown siya sa Binibining Pilipinas. Kasi parang feeling ko, okay lang naman kasi yung mga babae sa Binibining Pilipinas kasi talagang nakita naman ninyo kung paano pumili ang mga Binibining Pilipinas organization sa mga nagiging kandidata nila, di ba? Ang gaganda lahat. So parang feeling ko okay lang 'yon. Pero dapat talaga top crown siya. Oo, yung number 1 talaga ang Miss Grand para bumalik din yung sigla ng mga tao sa pag-aabang nila sa Binibining Pilipinas. Kasi syempre yung mananalo doon di parang ang bongga kasi dadali mo siya sa Miss Grand, di ba? At alam naman natin na inaabangan talaga natin yung mga mananalong Miss Grand. Oo, kumbaga parang lalo na ngayon, di ba, nakuha na natin yung Golden Crown at baka kapag si Araneta ang nagpaparada, bongga yan, katulad ng ginawa niya kay Catriona Gray at saka kay Pia Wurtzbach. Kaso, hindi eh. Pag kay Arnold talaga, nakakaloka. Walang eksena, walang ganap na bongga, ganon. So, yon. So, isa yun sa mga nakikita ko na pwede, tapos makakatulong sa Binibining Pilipinas kasi parang katulad niyan ngayon, di ba, ang corona sa Binibining Pilipinas, Miss International, tapos ang Miss International sa susunod pang taon lalaban, kumbaga na-expired na yung kandidata. So, nawawala yung interest ng tao. Pero kung nandiyan ang Miss Grand, tapos nandiyan ang Miss International, tapos nandiyan ang, ano pa to, yung Globe, parang feeling ko good job yung ganon. Parang maganda yan, bongga yan. So, 3 corona, di ba? Pero grand ang top. Pero syempre, hindi naman papayag ang Binibining Pilipinas na maging number 1 yung grand. Hindi naman nila gagawin tong para sa sa Miss Grand. Hindi gagawin ng Binibining Pilipinas yan. Kasi ang gustong manatili ng Binibining Pilipinas, yung tatak binibini talaga. Si Miss Grand, ang gusto niya Miss Grand Philippines. So, medyo komplikado. Ngayon, doon naman tayo pumunta sa Miss Universe Philippines. Kung sakaling doon nila ilalagay ang Miss Grand, to be honest, okay yon. Kasi Miss Universe and Miss Grand International. Lalo na ngayon, tie-up ngayon ang Miss Grand at saka ang Miss Universe ngayon. Pag together sila, I think bongga. Kasi marami nagsisisalihan talagang malalaking pangalan sa Miss Universe Philippines. Na-prove na natin yan taon-taon. At kung makukuha to ng Miss Universe organization, ang Miss Grand, parang mas bongga kasi parang, alam mo yun, yung mga sasali ay talagang exciting, di ba? May excite talaga sila kasi pwedeng manalo si ganito at pwedeng maibigay doon kay ganito sa malaking pangalan. So, yun naman yung akin. So, pag nilagay siya doon sa doon talaga magkakaroon ng quality ang Miss Grand Philippines natin. Kasi, pwede naman kasi i-announce, di ba? Miss Universe and Miss Grand, pwedeng i-announce yung dalawang last two standing. Ganon! Kaya sabi ko, may mas bongga. Saka nakikita naman ninyo yung mga girls talaga na sumasali sa Miss Universe Philippines, di ba?
ang papak ng beauty. Yung tipong parang walang tapon. Eh kung nandiyan yan sa Miss Universe Philippines, eh baka si Aliana Aduana pa ang naipadala. Tapos nandiyan din si Globe. O, saya-saya lang. Kaya nga si Globe naging mautak eh. Okay na nilagay niya doon si Cosmo pala. Kaya nga si Cosmo naging mautak kasi okay lang sa kanyang ilagay doon ang Miss Cosmo kahit appointed lang, eh nakita naman ninyo yung mga pinapadala. Oh, di ba? Una, Atisa Manalo na ngayon Miss Universe. And then pangalawa, ayan na si Chelsea Fernandez. Di ba? So parang upgraded talaga ang Miss Cosmo kasi yung nanalo sa amin na nilaban ninyo sa amin na Miss Universe na ngayon. Ganon! Kaya sabi ko, okay talaga kung ang Miss Grand ilalagay sa Miss Universe Philippines and then ayun, makakakuha sila ng quality na girl na pwedeng ipanalo sa Miss Grand. Diba? So yun. Kasi kung kay Arnold lang, ganyan talaga ang mangyayari. Nakakaloka yung mga girls, di ba? So, yun. So, ilan-ilan lang talaga yung masasabi mong dekalidad, quality, palumpalo. So, ilan-ilan lang. Hindi katulad ng hindi katulad talaga ng masasabi mo na mailalagay siya doon. Marami kasi nagsisalihan doon ng mga malalaking name talaga. And then, parang feeling ko, matutuwa pa rin sila na ilaban sa Miss Grand. Kumbaga, yung girls, kung sakaling mananalo ng Miss Universe, tapos ako hindi man siya nanalo ng Miss Universe Philippines, gusto niya, ay, pwede naman ako sa Miss Grand, di ba? Kasi parang parehas lang din naman yung pageant na yon. Ang magkaiba lang talaga sila sa ingay, o, di ba? So, yun lang yung nakikita ko na kung gusto talaga ng Grand na maging bongga sila sa Pilipinas, I think talaga humanap sila ng national pageant na sasalihan talaga ng mga girls na magkakaroon talaga sila ng bonggang-bongga na pangalan at girls na ilalaban nila na kwalidad. O, di ba? Kung hindi naman, dito na lang kay Mr. Arnold ang gusto niya, magtiyaga sila kay Mr. Arnold na ayan, yung mga ganyang girls. Charot! So, yun. Kumbaga, parang yung mga girls ni Mr. Arnold. Pero in fairness kay Mr. Arnold, ha? Marami siyang mga girls na naipapanalo sa international pageant. Ito nga Miss Grand Philippines niya, talagang yung mga girls dito, Reyna Hispano-Americana, title holder, The Face International, title holder, and then Miss Grand Philippines, na Miss Grand International. So, bongga, maback to back kaya to. So, yan. So, kayo guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.